ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako, yakap mo ako sa aking karunan. Tinibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabangalan at walhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Iba sa buhay ko, salamat sa Diyos, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa mensahe na iyong pinadala sa amin, sa salita mo na aming pagtutulog-tulayan. Patuloy na ang aming tainga, ang aming puso, ang aming buong diwa sa umagang ito, sa isang oras na kami, Panginoon, ay magnilay ng salita ng Diyos. Ito'y tumimo sa aming puso at makita sa aking buhay, sa buhay ng kapatid ko, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Dalangin ko ang bukas na langit sa bawat pamilya na nandito. Dalangin ko ang bukas na puso na sasayo ng iyong pamangha-manghang ginawa sa bahay. Dalangin ko ang bukas na isip, ang bukas na puso na handang magbago, handang parahanan ni Jesucristo. Salamat sa sukdulang biyaya na aming tatanggapin sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen! Maaari na pong maupo ang lahat. Good morning, church. Good morning po. Yan, sabihin mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Abante-abante na kayo dito, mga anak. Una, upo. Lahat tayo ngayon ay magpinilay ng salita ng Diyos. At masaya ako na patuloy na makapagbahagi sa inyo ng hindi masamang balita dahil nandito tayo para sa mabuting balita. Kasi pagod na tayo sa mga balita na papakinggan natin sa TV. Kung ano-ano ating napapakinggan, mayroong gera dito sa kabila, mayroong pa ditong gera. So, ang ating gera na lalabanan ay yung gera ng ating puso. Na patuloy na makapakinig at malaman ano ba yung pangitain na patuloy natin dapat nilalakaran sa buhay natin. Amen?
Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen. Sa aking pagpapatuloy mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa expansion, yung paglawak, hindi nung ating pera kasi kailangan natin magtrabaho para tayo magkapera. Pero ito, expansion ng ating pananampalataya with courage and strength from the Spirit of the Lord. So yung expansion does not happen in comfort. So ang expansion na tinutukoy dito, yung ating pananampalataya ay hindi siya nakukuha lang sa paupo-upo. Diba? Ayaw ni Lord na tayo ay member lang ng SSS. Saved, seated, and satisfied. Na pag umupo tayo sa Sunday, oh Lord, tatanggap ako. Na lang mahinto. Hindi. Gusto ng Panginoon, pagtanggap mo, ikaw ay magbabahagi. Sabihin mo sa katabi mo, pagtanggap natin, tayo ay magbabahagi. Hindi natin ibabahagi kung ano meron sa ating bulsa. Ang ibabahagi natin yung tinanggap natin Jesus sa puso natin. Amen? Faith without works is dead. Sabi sa James 2 verse 14 to 26. So yung pananampalataya na tinutukoy ng Panginoon dito, yung nagpapakilo sa atin. Yung nagpapatayo sa atin. Yung nagpapatakbo sa atin. Ayaw ng Diyos ng tamad. Gusto ng Panginoon na tayo'y masipag, lalo na sa gawain. Amen? Kung mga sa trabaho natin, kaya natin mag-overtime. Minsan, umabot pa tayo ng alas 3. Kagaya ko, alas 3, minsan natutulog, matapos lang yung code ko. Eh, lalo dapat sa pagdating ng paglago ng ating pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin, yan yung nagmamatter. Yan yung hinahanap ng Panginoon sa atin para siya ay malugod. Di ba? Gusto mo ang upuan na yan, sino man lumikha na yan, ay malugod? Siya. Kailangan, yung upuan na yan, kailangan merong tao na uupo. So, hindi pwedeng display lang ang upuan sa church. Kailangan meron talagang uupo. So, para mapalugod mo ang gumawa ng upuan, hanap ka ng tao na pwedeng umupo dyan para siya ay makapahinga. Diba? Ano naman yung gagawin mo malaking bahay, wala namang nakatira? Ano naman yung gagawin mo sa damo? Nakadami-dami, kaberde-berde kung wala na ang kabayo. So, kailangan natin na yung pananampalataya na binigay sa atin, ipasa natin sa ating mga anak. Ano na may gagawin mo na pag-aral mo nga yung mga anak mo, pero pagdating naman sa Espiritu, pagdating naman sa pananampalataya sa Panginoon, patay siya. Mas gusto ng Panginoon, meron ka ng Kristo, meron ka pang bahay. Di ba? Yan yung ating pinag-aaralan na ang Panginoon, total package siya. Sabihin mo sa katabi mo, total package ang Panginoon natin. Gusto niya, masaya ka na, mayaman ka pa. Amen? So dapat, pag tayo ay naglilingkod, hindi tayo bound ng ating circumstances. Hindi tayo bound ng, kagaya niyan, umulan. Hindi tayo bound ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Kasi ang Panginoon natin, kahit ano ang mangyari sa atin dito sa mundo, tayo ay mayroong pagsubok na pagdadaanan. Tama, mali. Kahit hindi ka umattend dito, ka dito, pag uwi mo, nandun pa rin ang labahin mo. Di ba? Kahundok pa rin, kailangan mo pa rin pagtrabahuhan. Ibig sabihin, lahat tayo may pagdadaanan. Pero ang pinapatungkol natin dito mga kapatid, hindi na yung sa personal lang natin na pangangailangan o yung ating mga pagsubok. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na ito personalan. Sabihin mo na, hindi na ito patungkol sa iyo, sa akin, patungkol na ito sa kanyang kaharian. Amen? Na gusto ng Panginoon, yung kaharian niya sa langit, i-abante dito sa lupa. Diba? Ayaw ng Panginoon na may sakit. Kaya nga pag may sakit ng ngipin, bunutin. Kahapon nagpabunot yung mga kabataan. Sinagpala. At meron pang bubunutin. So, gusto ng Panginoon, walang sagabal. So, lahat ng mga sagabal, patumbahin, bunutin. Para tayo, yung ating paglilingkod, ay fully masurrender natin. Sabi sa Hebrew 11 verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kalukuran. Ibig sabihin, mas mahalaga pa rin sa Panginoon kung paano ka naniniwala sa Kanya. Kung paano ka sumusunod. Magbigay ka nga ng 1 milyon, pero ang buhay mo naman, ganun pa rin. Mayaman ka, pero malungkot. Bakit? Hindi mo napapatuwa ang nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya, ang upuan na iyan ay nilagay dyan kasi ang gusto ng naglagay dyan ay mayroong umupo.
O magbigay ka nga pero wala namang buhay na bumabalik sa Diyos. O diba? Magbigay ka ng magandang buhay sa mga anak mo pero yung buhay naman nila, liko-liko. So, ang gusto ng Panginoon na tayo, yung lumikha sa atin ay mapagbigyan natin ng ma-glorify natin. Ibig sabihin, hindi ka nagiging success sa isang buhay para sa sarili mo lang. Pagka ang isang tao ay naging success, halimbawa sino na ba dito nagtrabaho sa manufacturing? Trabaho na kasi ko sa manufacturing. Pag ikaw ay magaling na empleyado, hindi yun para sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Pag magaling ka na empleyado, para yun doon sa gumawa ng kumpanya. Pag gumagawa ka ng magaling sa kumpanya, nabibigyan mo ng magandang reputation yung company. So, kailangan tayo, kaya tayo nagiging sigasi, gusto natin magtagumpay, hindi na para sa sarili natin, kundi para sa Diyos na lumikha sa atin. Kasi pag naging tagumpay ka sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray, alam mo ba, ang naakit mo, yung tao lumapit sa Diyos. Hindi na sa iyo. So, kaya ito, gusto ng Panginoon sa atin, mag-expand yung ating ulit, ano ang gusto mag-expand ng Panginoon sa atin? Faith, or yung pananampalataya. Kasi, hindi na tayo dapat nandun sa comfort natin. Pag comfort natin, limited. Tama? Pagka nakaupo ka lang dyan, limited lang, hanggang dyan ka lang. Pero pag tumayo ka, at nangamusta ka sa kabila, uy, alam mo sister, pinagpala ako kahapon ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ko kahit na meron akong pinagdadaan ng pagsubok, ay binigyan ako ng kalakasan ng Panginoon magpatuloy at magpunta dito sa church para maglinis, para magluto. Pero, alam mo ba ang kagalakan na meron sa akin sa Nehemiah 8:10? Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa akin. So, pag napapatuwa ko si Lord, yun na yung kagalakan ko. Amen? Hindi na yung nabibigay ng mundo. Kasi, yung kayang ibigay ng mundo, comfort, limited. Pero yung kayang ibigay ng joy na meron sa Panginoon ay unlimited. So we are unstoppable sa pinapagawa ng Panginoon sa ating mga anak, sa ating nasasakupan, kapag meron tayong joy. At yung joy na yun, makukuha natin pag napapatuwa natin ng Diyos. Amen? So, 3 points. As faith expands, number 1, perspective widens beyond our immediate limitations. As faith expands, perspective widens beyond immediate limitations. So yung dati na ganito ka lang, ni-stretch ka. Yung dati hindi mo nagagawa yung isang bagay, nagagawa mo na. Kumbaga, habang nagpapatuloy ka, mga kapatid, makinig. Mga kapatid, makinig. Mga kapatid, makinig. Habang ikay nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos, mayroong nababasag sa iyo. Mayroong nahihipo sa iyo na hanggang dumating sa breaking point na, Lord, malaya na ako maglilingkod sa iyo. Lord, malaya na ako. So, as your faith expands, your perspective, yung ibig sabihin ng perspective, ito yung pag-unawa mo. Sino dito ang mayroong anak? Alam natin yung ating mga anak, nung pagkasilang, hindi pa niya alam lahat ng bagay. Siya ay 1 year old, pagdating ng 2, hindi mo pa kaya pwedeng bigyan ng mga pagsubok na mapapressure siya. Kung may pagsubok ako, anak, ganito ang problema natin. Hindi ka pwedeng umiyak sa kanya kasi hindi niya pa mauunawaan ang kalalagayan ng buhay niyo. Ang alam niya lang, kailangan ko ng dede. Kailangan ko ng laruan. So, sabi dito, alam niyo ba, ganyan din tayo habang nagsisimula, yung faith natin. Sabi sa Isaiah 9 verse 6-7, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and this name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. So yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Saan? Sa isang sanggol. At siya ay tinawag na ating tagapagligtas. So siya man din ay nagsimula sa pagiging sanggol. Lalo tayo ng mga nagsisimula sa ating pananampalataya. Na itong pananampalataya natin dapat ma-develop to. Hindi lang ma-develop, kundi para ma-develop ito, i-exercise natin. Hindi mo ma-develop o ma-exercise ang isang pananampalataya kung walang bigat.
kung walang pagsubok o hamon o challenge sa buhay mo para hawakan yung salita ng Diyos. So yung pananampalataya, ito yung sinasabi na pagtitiwala o yung katiyakan mo sa bagay na imposibleng mangyari. Ito yung tinuturo sa atin sa Hebrew 11 verse 6. Kaya mga kapatid, as your faith expand, your perspective widens. Kailangan, sabi ni Pablo, Panginoon, habang pinagpipray ko ang mga taga-Corinto, yung simbahan nila, nawa ay buksan mo, Panginoon, ang pag-unawa. That the eyes of their understanding be enlightened. So mahirap po kasi magsalita no, sa isang tao kapag kasarado ang puso. Alam niyo ba yun? Kahit anong paliwanag mo, kahit anong ilaw mo, pag sarado siya, di ba? Halimbawa yan, no? Kahit gaano kaliwanag dyan, pag ang kortina mo ay full, ano yung tawag doon, Ate Marisa? Yung kortina na semi, lang, pero ito full to eh. Pagka pinagdilig, wala talagang makikita ang ilaw. So nabablock talaga niya. Wala tayong magagawa. So gusto ng Panginoon, as our faith expands, lumalawak, nawawala yung blockage. Lumalawak, di ba sabi, kagaya ni Jesus, Luke 2 verse 52. Patuloy nga lumaki si Jesus at lumawak ang kanyang karunungan. So lagi natin i-evaluate, Panginoon, nasaan na ba ako sa aking paglawak? Nandun pa rin ba ako na ang laman ng bulsa ko ay 10 piso, yung isang taon ay 12 naman. Gusto ng Panginoon, tayo ay nag-increase. At kagaya ng Panginoong Jesus, bagaman hindi ito pera, sabi ng Panginoon, patuloy siyang lumaki, lumawak ang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, pagkasilang natin mga anak, mga kapatid, hindi lang sa physical, no? Hindi lang tayo sinilang sa physical, pero yung spirito natin dapat isilang din. Kasi sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, for unto us a child is born. So mayroon talagang ipinanganak. Saan siya pinanganak? Nung pinanganak ang Panginoong Jesus, sa sa St. Luke's ba? Sa maganda bang room? Sa sabsaban, kung saan nandun ang pakain ng mga hayop. So, ayaw ng Diyos, ito, yung revelation na ito, hindi natin matanggap. Gusto ng Panginoon mag-widen yung ating spirit, mag-widen yung ating puso. At pag nag-widen yung ating spirit, ang ating puso, gusto ng Panginoon na ipanganak mo din siya sa iyong puso. Kasi wala na siya doon sa krus ng Kalbaryo. Gusto ng Panginoon, manahan na siya dyan sa iyong puso. Para pag uwi mo, you can share love, you can share yung giving, you can share forgiveness, you can share healing. Gusto ng Panginoon, mag-widen yung perspective mo, yung spirit mo, para makapag-penetrate siya. Kaya kagaya, lumawak ang karunungan at lalong maging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi pagdating sa spirit, sa ating puso, unlimited yan. Pag puso ng tao, pinag-uusapan, yung physical, limited yan. Pagka kumain ka ng baboy, mamaya, mahirapan na mag-pump yung masakit yung batok mo. Di ba, pag kumain ka sa piyestahan, ang dami, meron lechon kawali, meron lechong manok, kainin mo lahat yan, may limited. Pero pag kumakain ka ng salita ng Diyos, hindi niya ihihinto ang pag-pump ng iyong puso. Hindi niya papasakatin yung batok mo. Amen. Kundi papalayain niya yung puso mo. Yan talaga ang katotohanan. Kasi tingnan mo, ang hanap ng Diyos ay hindi yung dumami yung member lang natin. Ang hanap ng Diyos ay mag-increase yung pagsunod natin sa Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po sa Romans chapter 5 verse 19. Ang lahat ay napawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Imaginin mo kung ikaw lang pala, sabi, we and my household will serve the Lord. Itong Romans 5 verse 19, ang pagsunod ng Panginoong Jesus, maraming nakalaya. Maraming gumaling, maraming pinagpala ng Panginoon. Diba, nung dumating siya, hinawakan niya ang tainga, nakadinig ang bingi. Tama? Hinawakan niya lang ang mata ng bulag, nakakita.
For 1 month obedience, sabi dito, many were forgiven. Maraming pinagpala. So, ibig sabihin, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nag-widen yung spirit natin, alam mo ba, grabe ang pagpupala ng Panginoon sa pamilya. Kasi ang Diyos ay naghahanap ng kanyang pagpapalain. Ang Diyos naghahanap ng kanyang pagpapayamanin para ma-display yung kanyang kaharian. Ulitin ko, ang Diyos naghahanap sa iyo. Huwag na tayo maghanap ng iba. Huwag ka nang magturo. Bakit? Nasaan si Nasaan si Kuwan? Bakit hindi mo hanapin yung sarili mo? Nasaan na ako sa iyo, Lord? So, huwag tayong magturo ng mensahe ay para sa kanya ito. Kundi para sa akin ito. Sabi mo sa sarili mo, para sa akin ito. Kailangan kong lumawak ang aking espiritu. At isang example na ang paglawak ng espiritu, mga kapatid, ay hindi nabibilang sa edad. Ulitin ko ha. Isang example sa paglawak ng ating espiritu, ng ating puso, ay hindi nabibilang sa edad. Ay sasabihin mo, ay, pastor, di na ako pwede mag-share, mag-invite. Uugod-ugod na yung tuhod ko. Ang Panginoon hindi tumitingin sa pisikal. Hindi rin siya tumitingin sa tangkad o sa lakas. Ang tumitingin ang Diyos saan? Sa ating mga puso. So, isang example dito ay si David. Si David, alam natin, siya ay isa sa mga hari ng Israel. Bago siya na position for a purpose, bago siya na ilagay doon sa upuan na yun, meron siyang challenge na pinagdaanan. At ang challenge na ito, hindi ito madali. Kasi ito ay challenge, testing of faith. At paano natin maihambing, paano yung perspective ni David ay iba sa perspective ng kanyang mga kapatid. Sino dito may mga kapatid? Minsan, ang bunso pa ang mataas ang perspective. May ganun ba? Minsan, kung sino pa ang mas bata, siya ang mayroong mas medyo malawak. No? Hindi naman lahat, pero minsan. At dito, nakatagpo natin si David sa kwento na ito. Siya yung sinasabi, minsan. Sabi dito, yung perspective na iba talaga sa mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya ay mga sundalo ni Hari Saul. Matipuno, matangkad, malakas. Pero si David ay hindi matangkad. At hindi rin siya kasing may mga baluti. Siya ay, sabi dito sa 1 Samuel chapter 17, verse 14 to 15, siya ay bunso. Di ba pagka bunso, ay bunsong-bunso, wow, ang cute. Ang sarap padudehin. Kahit busog na, dede ka pa. Di ba, gano'n? Oh, ang cute. Di ba, sarap damitan. Di ba, ibibigay mo yung parang i-spoiled mo siya. So, ganyan yung mga bunso. Kasi yung mga panganay nga naman, di ba, kailangan siya lagi inutusan. Yung bunso, ang binibaby. So, yan. Ganyan si David, ang tingin sa kanya, siya ay bunso. Siya ay bunso. At ang kanyang role lang ay taga-alaga ng tupa ng kanyang tatay. Di ba? So, David, ikaw, taga-alaga ka lang ng tupa ko, ha? Hindi ka pwede doon sa digmaan. Hindi ka pwede doon sa Iran. Hindi ka pwede doon sa Israel. Dito ka lang, taga-ayos ng aking mga pet. Di ba? Ganyan. So, ganyan lang ang tingin kay David ng mga kapatid niya. Siya ay bunso at tagapag-alaga. Pero, sa isang banda, habang nasa digmaan ang kanyang mga kapatid, maraming kapatid si David. Sa 1 Samuel chapter 17, verse 28, narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawan. Nagalit ito kay David at sabi niya, anong ginagawa mo ito? Nandun siya doon sa digmaan nila. Sabi ng kapatid niya, kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? So, ang tingin lang ng kanyang mga kapatid ay tagapag-alaga lang siya. So, ayaw ng Lord na ang tingin lang sa atin ay tayo ay tagapag-alaga lang. Hindi niya alam, si David, may something in his spirit, bakit siya pumunta doon sa digmaan? Bakit siya napunta doon?
At ito yung ating pag-aaralan. Kailangan makita niyo mga kapatid, para lumawak yung perspective natin, si David may pinagdaanan niya. Yes, sabihin mong bata pa yan, sabihin natin 12, 13, pero bago niya narating yung ganyang edad na kahit bata pa, meron siyang pinagdaan. At siya ay tinuruan talaga. Kaya mga anak na nandito, pagka kayo ay tinuturuan, magpaturo tayo. Gusto nating matuto ang ating mga anak. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, so when he is old, he will not depart from it. Gusto nating lumawak ang pangunawa ng ating mga anak. Kailangan natin silang i-train. Kailangan natin silang pressuring. Kailangan natin silang utusan. Kung ang anak mo tatamad-tamad, ang gamot sa taong tamad ay utusan. So, hindi pa tapos ang ginagawa niya, mamaya meron na naman. Okay lang yun kasi habang bata na utusan mo. Pag iyan ay nagkaroon ng asawa, hiwalay na yan. Meron ng sariling buhay yan. Pero pag yan ay naturuan mo habang bata pa at hiwalay na sa iyo, magugulat ka, wow, yung honoring ng mga anak mo hindi na mawala sa iyo. So, train up a child. Ganito ang nangyari kay David. Sabi ni David dito, 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 37. Sinabi ni David kay Saul, matagal na po akong nagbabantay sa kawan ng aking ama. Kita niyo po ba? Ibig sabihin, may experience na talaga siya sa pagpapastol. Kung may leon, nakita ba ng mga kapatid nila ang leon? Hindi. Nakita ba nila ang mga pinagdaanan mo bago ka nakakilala kay Kristo? Nakikita lang nila ang edad mo. Nakikita lang nila ang meron ka ngayon. Yan lang ang kakayanan mo. Wala kang pamasahe, naglalakad ka lang. Pero yung spirito na pinagdaanan mo, paano mo na-encounter yung Diyos na nagligtas sa iyo, hindi nila nakita yung leon. Hindi nila nakita yung oso. At sabi pa dito, kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa, ay itinutugis ko at binubugbog. Nakita nyo? At kinuha ang tupa, kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nakita ba ng mga kapatid ni David yung mga pinagdaanan ng kanilang bunsong kapatid sa pag-aalaga ng mga tupa na hindi sa kanya? Sa pag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Yung perspective niya lumawak because of his encounter with Jesus. His encounter sa Panginoon. Bakit? Sabi niya dito sa verse 36, nagagawa ko po ito sa mga leon at oso. Gagawin ko din po ito dyan sa Pilisteo o sa Goliath na yan na hindi kinikilala ang Diyos dahil hinahamon po niya ang sundalo ng buhay na Diyos. Kilalang kilala niya ang Diyos. Kilalang kilala niya ang Diyos ko ay buhay. Sabi niya dito, ang Panginoon, sabi sa verse 37, na nagligtas sa akin, saan? Sa mga leon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteo. That's the perspective of a young man. Different from the perspective of his brother. So ngayon, nasaan ka ngayon? Nasaan ang perspective na meron sa atin nung tayo tumanggap? Diba? For unto us, a child is born. Nung tumanggap ka sa Panginoon, nasaan stage ka na? Hindi po natin binibilang ang edad na kung ilang taon na tayo nag-a-attend sa simbahan. Ang binibilang po dito kung gaano tayo nakaka-encounter sa Diyos mismo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kitang ma-encounter ngayon. Parang hindi naman ako na nabibili. Ba isa pa, Lord, gusto kong ma-encounter kita ngayon. Yan kasi napakahalaga. Alam nyo, pag meron ka na, sino dito may kaaway? Diba? Nakababag. Ikaw, buha ka. Diba? Talaga naman ano kayo. Talagang labanan kung labanan sa labanan. Eto, may encounter ng Diyos. Lord, gusto ko. Hindi pwedeng lalamya kasi mga Diyos ng buhay ang ating maengkwentro.
buhay at kamatayan ang nakataya, leon at oso. Subukan mong may ahas lang dyan, hindi ka maghihiyaw. Buti pagka ang ahas, pag may nakita ko, humihiyaw ka. Pero pag sa Diyos, pag sa gawain ng Panginoon, tatamlay-tamlay. Hindi pwede ganoon. Pag nag-expand yung ating capacity, yung ating spirit, yung ating natural nagmamanifest. Di ba? Yung Word of God became flesh. Nasabi ng Isaiah, darating merong isisilang at dumating na. So, gusto ng Panginoon mag-expand yung ating spirit, yung ating puso. And number 2, as our faith expands, our capacity increases through responsibility. Sino gusto dito ng laging nautusan? Siyempre, ayoko. Kakautos mo lang sa akin, ako rin naghuhugas niyan. Hello, sa kapatid ko yan, ako maghuhugas. Siyempre, ayaw mo, di ba? Ayaw mo na ikaw ay nalalamangan. Pero pagdating sa Spirit, pagdating sa pananampalataya sa Panginoon, as our faith expands, our capacity increases through responsibility. Paano ko nasabi yan? Paano mo nasabi, Pastor? Di ba pagka faith, iba madali na lang ang buhay. Kasi maniniwala ka na lang, hindi po. Pag meron kang pananampalataya, it takes you into action. It takes you to more responsibility. 1 Samuel chapter 16 verse 1, sabi dito, hindi niyo ba alam, bago pa na-encounter ng Panginoon si David, siya talaga ay pinili na sa malaking responsibilidad. Sabi ng Panginoon kay Samuel sa 1 Samuel 16:1 ay ito, pumunta ka kay Jesse, ito yung tatay ni David, na taga Bethlehem, pagkat pinili ko siya upang manilangin. So mayroong responsibility. Ang isa sa kanyang mga anak. At habang nag-expand yung capacity mo, nare-reveal yung totoong panawagan. Alam mo ba yun? Halimbawa ako na lang po mga kapatid. Ako ay nag-start po pupuntahan natin sa March 22 sa anniversary ng Parañaque. Nag-start po ako 2014. Nag-start po ako doon. At nag-start ako makakilala sa Panginoon nung ako ay nakatapos na ng college. Ibig sabihin, hindi ako dumaan sa youth o kaya children na may ganyan sa Sunday school natin na tinuturuan ng Bible. So, hindi ko alam, bago pa pala ako makakilala sa Panginoon, meron na pala talaga akong responsibility na kakaharap niya. Ganon din si David. Hindi pa niya man siya nakaka-encounter sa mga leon or oso o kaya doon sa kay Goliath, siya talaga ay pinili na, may responsibility. As your faith expand, your capacity increase through responsibility. Hanggang sa ako ay nagmamak sa church, naglilinis ng toilet, nagdadamo, naglilinis ng pool, tapos ayun, nakaakyat na ako sa stage. Hindi para mag-worship lead, kundi mag-ayos ng kable ng mga worship team. Hindi po ako nakapag-worship din sa Parañaque, alam niyo ba? Kahit isang beses, hanggang makapunta ako dito. Talaga ako ay taga-ayos lang ng mga mic. Pero sino magsasabi, mag-aakala, na ako ay may responsibility na magsinop ng mga tupa ng Panginoon salita. So, ibig sabihin, as our faith increases, your responsibility increases. At hindi ka tatanggi. Bakit? Kasi alam mo, pinapagawa yun ng Panginoon. At kagaya ni David, tingnan niyo sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7, si Yahweh hindi tumitingin ng tulad ng pagtingin ng tao. Panglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So, sa makatuwid, itong as faith expands, your capacity increases through responsibility. Hinahayaan ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng responsibilidad sa ating nasasakupan para mas lalo nating matest ano ba talaga, totoo ba akong tinawag ng Diyos. Marami talaga tayong pagdadaan ng mga pagsubok. Para saan? Bakit ba ako may pagsubok, Kuya Daw? Tanungin mo nga, bakit ba ako may pagsubok? Para pagtiwalaan ko si Jesus ay in control. Kasi kung wala kang pagsubok, walang ititest sa'yo. Pero dahil may pagsubok, mayroong responsibility na ibibigay sa'yo ang Diyos. Susubukin ka niya talaga.
Kagaya, di ba, sino gusto maging kalarawan ni Jesus dito? O parang wala nagtataas na. Wala yatang gusto Sister Joanne. Di ba? Lahat tayo, taas ang kamay. Ayan, gising-gising. Lahat tayo gusto nating maging kagaya ni Jesus. At ang isang ginto ay hinahambing na isang puro, kagaya ni Jesus. Ang isang ginto, bago siya maging fine, ay kinukuha siya sa minahan. Alam niya sino na nakapunta sa Baguio, may minahan doon. At sinasala yun. Pagkasala na itadarang mo sa apoy. O sino dito pagka napaso ng mantika, ayaw na magkrito. Hindi para sa akin yan, hindi para sa akin na magluto. Diba? Nadadarang. So pagka meron tayong responsibility na binibigay sa atin ng Panginoon, ititest talaga tayo. Okay ba itong anak ko na ito? Ito si David, tinest talaga ito. Tinest talaga ito ng Panginoon mismo. Ganun din tayo mga kapatid. As our faith expands, our capacity increase through responsibility. Kaya pagka hanggang ngayon, upo-upo pa rin at wala ka pa rin ginagawa para maglingkod sa Panginoon, magtanong ka na. Kasi hindi mag-increase yung capacity mo pag wala kang ginagawa. Meron talaga tayong mga gagawin dahil ikaw ay pinili at hindi pinili. So sabihin mo sa katabi mo, tayo mga pinili. Sabi sa 1 Peter 1:23, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God." So, incorruptible seed yung nilagay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, nung na-born again tayo, hindi tayo manunood lang sa laban. Iyan ang akala ng mga kapatid ni David. Kaya ka ba nandito kasi gusto mong di ba, sino ba dito yung nakikipag, yung pag may nagsasabunutan, dito ako sa kaliwa, dito ako sa kanan. Di ba, tawag yun? Logis. Di ba, minsan ganun tayo, gusto natin nakiki-observe lang, nag-observe. Iyan yung akala ng mga kapatid ni David. Mag-observe ka lang dito. Sabi ng mga kapatid, pero hindi niya alam na siya mismo ibo-volunteer niya ang sarili niya kasi alam ko ang panawagan ko. Huwag niyong hinihiya ang Diyos na buhay. Ang mga hukbo ng Diyos ng mga buhay, huwag niyong hinihiya yan sa harapan ko. Kasi naririnig niya, itong higante na ito ay minamaliit niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Kaya sabi niya, nung naririnig niya, sino ito? Sino itong nang hahamak sa Diyos natin? Kaya nung narinig ng kanyang mga kapatid na nandito si David at nakikinig doon sa mga balita, ano ang nangyayari sa digmaan, ano ang nangyayari dito. At nalaman ng mga kapatid na itong kapatid niya, tinatanong kung sino itong Goliath na nanghahamak sa Diyos na buhay sa atin. Kaya sila ay nagalit. Kaya nagalit ang mga kapatid na ito. At bakit ka nandito? Manunood ka lang ba? Pero tingnan niyo si David, alam niyo ba? Iba ang kapasidad ni David. As he grow, as his faith increases, his capacity increases sa mga binibigay ng mga trabaho sa kanya. Di ba? Pagka ikaw, Mary Jane, tumayo ka dito, magsalita ka, 3 minutes, God's love. I-accept mo to. Gusto ko, hindi pa ako yung mga dami dito, parang dami mo nang nasabi. Parang nag-preach ka na rin sa sarili mo na manghina ka. Di ba? Pero pag itong si David, hindi ko tatakbuhan niyang si Goliath. Bakit? Kung yung leon nga at ang oso, iligtas ako ng Diyos. Ito pa kayang support, sabi niya yata, support yata yun. Ito pa kayang hindi tuloy, hindi ko kikilala sa Diyos. Hahamakin yung Diyos na nagligtas sa akin. Tatayo ako dito, lalabanan ko yan. Puputan ko ng ulo yan. Papatayin ko yan. Kahit sarili kong buhay ang aking ibigay. Pero hindi niya sinabi kahit sarili. Alam niya kasi iligtas siya ng Panginoon.
Ganoon katindi ang faith ni David as responsibility goes up. Hindi biro yun, no? Kapatid mo, ayaw kang pagkatiwalaan. Yung hari ng Israel, ikaw, bata-bata mo, doon ka, naglaro ka, mag-ML ka doon ka kumuha ng star, 3 star, 4 star, doon ka magpunta, hindi dito. Bakit nasa labanan ka? Doon ka, nagpapastol ka, doon ka sa mga pet mo. Di ba, pet lover ka? Ayaw ng mga hari, ayaw ng hari at ng mga kapatid niya, nandito siya. Imagine mo, hari na ng Israel at mga kapatid niya, pinipersecute pa siya. He is strong. He is courage. Yung hari natatakot. Sinong lalaban dito? Bibigyan ko ng reward. Anong reward? Wala kayong tax. Sa buong lahi nyo, hindi kayo magkakatax. Di ba? Ayaw nyo ng tax. Sila walang tax. Pero walang gustong lumaban kahit mga kapatid ni David. Pero ito, ako ang lalaban dyan. Ako ang lalaban dyan. Bakit? Naranasan ko ang Lord. Naranasan ko sa gitna ng aking pagsubok, hinango ako ng Diyos. Sa gitna ng aking kawalan, ako ay napuno. Sa gitna nung ako ay nag-iisa, sinamahan ako ng Diyos. Kayo mga tao, iiwanan ako, pero ang Diyos na pinaglingkuran ko, na sinamahan ako habang ako ay nagpapasto ng tupa ng aking Ama, iniligtas niya ang buhay ko. Kaya anumang responsibility na ibigay mo sa akin, hindi ko susukuan yan. Bakit? Ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos hindi ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya sabi nito, itong buhay na ito na tinanggap natin, hindi siya na perishable, nabubulok. Ang buhay na tinanggap natin sa Panginoon ay enduring word of God. Ito ang meron kay David. He endured through his God's word. Amen? So, yung ating responsibility, pag naupo ka dyan, Lord, ang hirap naman pala ng responsibility namin. Papatay kami ng Goliath. Sino ba mga Goliath sa buhay mo, mga kapatid? Huwag mo naman papatayin. Kasi ang Goliath sa buhay natin, sa panahong ito, hindi pinapatay nila mahal. Ayan. Diba? Kaya nga natin may mga spaces dyan, yan yung ating responsibility bilang mananampalataya. Akayin sila sa pag-ibig ng Diyos. Anak mo, sino pa? Kapatid mo, sino pa? Nanay mo, tatay mo, sino pa? Pinsan. Oh. Diba sabi sa salita ng Panginoon sa Matthew 22 verse 39, and the second is like this, love your neighbor as yourself. So, yung love, may experience natin, share natin yan, if we totally experience yung love ni Jesus. Eh ngayon, ang responsibility mo, hindi lang mahalin ang kapatid mo, pati yung kagalit mo. Kaya mo ba? Di ba? Ang hirap nun. Sabi dito sa Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies. Love your enemies and pray for those who persecute you. So, it takes capacity. It takes capacity na mag-increase siya. Bago yung nanlalait sa'yo, bago yung gustong pumatay sa'yo, yung nanloko sa'yo, mahalin mo, di ba? It takes capacity bago mo siya yakapin. Sino dito ang may kagalit? Hanggang ngayon kagalit pa rin. O magsisika na. Kailangan dito, patawanin mo siya. Kasi gusto natin dalhin ang lahat sa buhay. Amen? Yung iba galit sa mga Kristiyano sa atin kasi yun daw nakasulat. Ang mga kaaway, ang mga Kristiyanong kaaway, kailangan pinupugutan ng ulo. Pinapatay. Kaya sa ibang bansa, nabalitaan niyo ba? 2 years old, nagdala ng Bible, ano ginawa? Sa San Juan, Korea yata yun eh. 2 years old, may nakita hawak na Bible, ang ginawa, hinulong siya habang buhay. So, ibig sabihin wala na siyang buhay. So, imagine niyo, yung kasi ang kanilang kaalaman, na ang kaaway mo,
Ang Kristiyano kasi kaaway ng ibang kailangan beheaded and ikulong. Pero tayo, inaaway ka, pamahalin mo. Iba, baliktad, no? So, it takes capacity. It takes capacity. Yung responsibility na yan, napakahirap gawin kapag hindi mo in-exercise o in-extend o yung pinalawak yung kapasidad ng iyong pananampalataya. Kasi, sabi yan ng Bible, di ba? Pag hindi mo na alam kung sino i-reach, hindi nga umaatin yung kapatid ko, hindi nga umaatin yung ko. Ang daming tao, pati nga kaaway yung pinapareach out ng Panginoon, di ba? For those who persecute you. So, huwag mo sasabihin wala kang pwedeng maabot. Kasi, yung mga tao nga ng mga hindi kumikilala sa Panginoon, pinupugutan ng ulo yung mga umaabot O di ba gusto mo silang maabot? Ipag-pray mo sila. Kaya meron tayong intercession. So, lumawak yung ating capacity, yung increase natin, yung puso natin sa mga kaluluwa. Pag wala ka pa niyan, kayang ibigay yan ng Panginoon. Kasi yan yung puso yan yung tibok ng Panginoon sa puso. Puso niya ay yung katabi mo. Puso niya yung mga wala pa dyan. Wala ka pang katabi. Pati yung wala ka pang katabi, puso din yan ng Panginoon. At balik tayo dito sa kwento ni David. So, sa panahon na naging hari na si David, iniluklok na siya doon sa responsibilidad niya. Siyempre, hindi mo maiwasan na mayroong taong manira, mainggit, sa yaman o kapangyarihan na meron siya. Yung nga lang, di ba, minsan nga, yung mga magkakapatid lang, di ba? Nag-aaway-aaway dahil sa mana. Ito ba kaya sa kwento na David, si David ay nabigyan ng responsibility na maging hari. At yung kanya pinaglilingkuran na si Hari Saul, hindi pa naman patay, ay napalitan. Kaya si David ay tinutugis talaga. Hindi pa man nagiging hari si David, tinutugis na si David. Kasi alam ni Hari Saul na papalitan siya ni David. Pero tignan nyo, as David's faith extend, his capacity increase through responsibility. At dahil dito, alam niya na ang purpose niya ay magkaroon sa kabila ng kanyang kaaway na dumadating sa kanya. Ang purpose niya ay magpasalamat pa rin. Magkaroon ng gratitude of attitude. Do not forget the hand that feed you. Kahit sabihin mo mayroong pangit na nangyari sa kanyang buhay, pero tingnan niyo si David. Sabi sa 1 Samuel chapter 24 verse 4 to 7, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh, na ibibigay ko maging ang iyong kaaway, maaari mo nang gawin ang gusto mong gawin sa kanya. Yan. Pero ano ginawa niya? Sabi sa verse 7, pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo si Saul at umalis. Pinili pa rin niya na out of gratitude because yung responsibilidad binigay ito sa akin ng Panginoon. Pero hindi dahilan yun para i-take for granted or i-take advantage ko na binigyan ako ng ganitong responsibility ng Panginoon, ng ganitong posisyon ng Panginoon, i-take ko yun as advantage para sumira ng iba. O kaya gamitin yung iba. O kaya yung binibigay sa ating responsibility, pagpapala yun sa atin May benefit yan. Pwede paglingkuran ka ng mga tao, tama, mali. Pwede magbigay sa iyo ang mga tao, pwede magbigay sa iyo ng honoring ang mga tao, pero hindi mo siya gagamitin para ma-serve yung self-motive mo. Kundi gagamitin mo pa rin siya para magbigay ng gratitude sa tao at sa Diyos. Amen ba? So number 3, last, as our faith expands, our character deepens through challenge. As our faith expands, our character deepens through challenge. Kumbaga, tanong sa iyo kapatid, ready ka na ba? Ready ka na ba sa gera? Diba? Ngayon may gera, ready ka na ba?
Sa totoo o hindi, ready na ba tayo? Sasabihin mo hindi kasi ang mahal ng gasolina ngayon. Eh, okay na magmahal, marami na akong sasakyan. Wala naman ako ano. Naglalakad nga lang ako. Diba, minsan naisip mo yun, parang ganyan. Ready ka na ba makipagdigma? Sabi sa 1 Samuel chapter 17, 1-12, tinipon ng mga Pilisteo ang kanilang mga kupo upang makipagdigma at sila'y nagtituloy. At ang tanong sa kanila, nung tinipon sila, yung mga to hindi ready. Bakit ko nasabi? Kasi nung nalaman nila yung challenge na kanilang kinakaharap, ay sobrang laki. Sabi sa 1 Samuel chapter 4, may isang mandirigma na lumabas mula sa kampo ng Philistine. Ang pangalan niya ay Goliath. Siya ay mula sa lungsod ng Gath. Nakita niyo? Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Sino dito sa school pag nakakakita ng malaking tao ay feeling mo ibubuli ka nito? O kaya, basta malaking mama. Ito, 9 feet. Sabi pa dito, hinamon niya ang mga Israelitang makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotan. Ang kanyang pangligma ay tumitimbang na 57 kilo. Tanso rin ang pangbalot ng kanyang binti, hita, pati tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki. Sabi pa dito, nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasan. Napakalaking challenge nito sa bayan ng Israel. Nakahilera sila dyan at meron silang mandirigma. Ipis nga lang minsan napapatalon ka, tas butik tumalon sa ano mo. Ito, nakaharap sa iyo. Malaking mandirigma. Kitang-kita mo. May makita ka nga lang humahangin Tapos nakaputi. Ay! Ito, totoo nakikita nila. Kaya sabi dito, sumigaw si Goliath sa verse 8, bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako'y isang Pilisteo at kayo'y mga alipin ni Saul. Pumili kayo ng ilalaban sa akin. Sabi niya dito, kapag ako'y natalo nung pinili nyo, ay magiging alipin nyo kami. Pero kapag siya naman ay natalo ko, aalipinin namin kayo. Hinamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban nyo sa akin, sabi ni Goliath. At nang marinig na ito ni Saul at ng Israel, ano nangyari? Nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot. Lumalabas ang karakter natin pag dumadating yung gitgitan. Siya na lang. Siya kasi ang may kasalanan Lumalabas yung totoo nating karakter kapag may gitgitan. Sa isang bahay, pagka may sunog, doon mo malalaman kung sino talaga ang malakas. Bakit? Kahit hihina-hina siya, nabubuhat na yung rek. O kaya may baha. Pero, sino talaga ang gumagana pag may pagsubok? Ito, tingnan nyo. Si Saul na hari at ang mga alagad nito. Sabi dito sa ating binasa, nang hina at natakot. Ang kalaban ng faith, mga kapatid, ay pag nawawalan ka na ng sigla. Ang kalaban ng faith ay pagka natatakot ka na. Bakit merong takot o pangwawala ng sigla? Kapag merong kaaway. Ang kaaway, dumating yan para pumuksa, pumatay, at manira, magnakaw. Pero ang Diyos, ang Panginoong Jesus, na tinatanggap natin o tinanggap na natin ay nagdadala yan ng buhay at ng pagpapala. Ano ang malakas sa iyo? Ang sigaw ng kaaway o ang sigaw ng salita ng Diyos? Kaya pag wala tayong salita ng Diyos, akala natin sa gitna ng kaaway, sa gitna na nakaharap sa atin ng matinding kaaway,
Di ba kanina, nagpipray si Pastor Donna, may parating na salot. Pero sa Salmo 91, pinapaalala ng Panginoon sa atin, siya ang ating sanggalang. So, when faith extends, our character deepens. When challenge comes, our character deepens. Kaya pag dumating ang challenge, itong kaaway na to, huwag kang titiklop. Huwag kang kagaya ng haring Saul na titiklop. O kagaya ng kanyang mga sundalo na tumitiklop. Sa natural, pag may pagsubok ang tao, madalas tumitiklop. Sa natural, ang tao, kapag mayroong pinagdadaanan, madaling mag-give up. Hinahayaan niya na lamunin siya ng kanyang pangamba. But in this case, mga kapatid, meron kang pinagdadaanan. In this case, si David, he was anointed. He was blessed. He was favored. And by faith, yung tinanggap na oil ni David kay Samuel, nung siya ay patungan ng kamay at buhusan ng langis, he just exercised. So kung tumanggap tayo ng salita ng Panginoon, paano natin ito pinapaniwalaan at tinatanggap? Tayo ba ay kagaya ng Haring Saul na pag dumating ang matinding challenge, marireveal ay ano ba yung katagal na hindi ko talaga yung kaya. Yung mayabang ka lang sa simula. Pero pag dumating na ang totoo mong kaaway, tiklop ka na. Pag dumating na si Bill, at ang kapatid niya si Judith, aligaga ka na, nasaan na ang pagpupuri mo sa Panginoon. So, nakikita talaga yung ating faith kung nag-e-expand siya. Kapag yung character natin nag-depends through challenge. Nandyan sa harap mo, malaking Goliath. Sino bang Goliath sa buhay mo? Samantalang sila'y nag-uusap, sabi sa 1 Samuel verse 23, tumayo si Goliath sa unahan ng Filisteo at muling hinamon. Narinig naman ito ni David, at nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Pero si David, he knows how to control. Ikaw, pag may problema ka ba, paano mo ba siya sinasagupa? Tumatakbo ka ba? Nagtatakbo ka ba sa nanay mo? Nay! Iniwan ako ng crush ko. Aray ko. Magpapakamatay na ako. Wala ka ba diyang gunting? O, nalaban mo pa nanay mo ng gunting. Pero si David, hindi, mga kapatid. Sinabi niya sa 1 Samuel 33-37. Sabi ni Saul, tingnan nyo yung pagtingin ng hari kay David. Sabi ni Saul, hindi mo kaya yan. Batang-bata ka pa. Pero, sabi ni David kay Saul, ako po ang nag-alaga sa kawan ng aking ama. Sa verse 32. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay, ay hinahabol ko ito. Hinahabol ko ito. Ibig sabihin, para kang action star. Kumbaga, ginagawa mo ang the best mo. Masugatan ka man, madapa ka man, madulas ka man, ano man ang mangyari sa iyo, hindi mo siya alintana. Bakit? Kasi ito yung pagkatao mo na hindi ako sumusuko sa anumang labanan. As faith expands, David's characters depend through his challenge. Kaya sabi niya dito, iniligtas ako ni Yahweh sa mababangis na leon, iniligtas din niya ako sa Goliath na ito. For my conclusion, mga kapatid, huwag mong tingnan ang sarili mo dahil sa paningin ng ibang tao. Nabata ka pa sa pananampalataya. Kagaya ni Saul, sabi nga, batang-bata ka pa. Pero tingnan mo kung paano ka pinili ng Diyos. Sabi ni 1 Samuel 16:13, si David ay binuhusan. Pag sinabing binuhusan, sinalinan. Pag sinabing binuhusan, sinalinan, merong produkto.
At ito yung langis. Ito yung anointing, ito yung spirit. At pagka mayroong produkto na pinahid sa iyo, mayroong aalingasaw. Pero dito hindi umalingasaw, humalimuyak kay David ang espiritu ng Diyos. Kaya sabi niya, kinukutyaman ako ng kaaway ko ngayon. Sabi ng kaaway ko sa akin, aso ba ako? Para labanan mo ng iyong patpat na yan. Sabi ni Goliath. Pero sabi ni Samuel, papatunayan ko sa pamamagitan ng pananampalataya ko magtatagumpay ako laban dyan sa kaaway ko. Sabi sa 1 Samuel 17:43, papapagsakin kita, pupugutan ko ang ulo mo, ipapakain kita sa ibon, sa mababangis na hayop, ang bangkay mo, sa gayo'y malalaman mo na ang buong daigdig, malalaman mo na ang buong daigdig na may Diyos ang Israel. At makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit wala kaming tabak o sibat. Kay Yahweh ang labanan. Amen. May mga panahon sa buhay natin, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. May panahon sa buhay natin na hindi tayo laging malakas. At sa panahon na yun, saan tayo nagtitiwala? Ito yung panahon na kahit tag-ulan, kahit tag-init, tag-tuyo, tag-sagana. Kagaya ni David, hanap ko ay ang Diyos na nagliligtas sa akin. Sino ang makakatalo sa Goliath dito? Wala nga akong armas. Yung armas na binibigay niyo sa akin, mas mabigat pa, 57 kilo. Ako wala pang 57, wala pang 50. Ipapasuot mo sa akin yan. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni David, ang Panginoon, ang laban niya ito. Hindi ito laban ko. Kung may mga labanan sa buhay niyo na hindi niyo talaga kaya, maaaring sa relationship niyo sa inyong magulang, sa kapatid, o kaya sa relationship niyo sa Diyos, isuko natin yan sa Panginoon. Isuko natin, kapag sinuko natin, di ba, sa oras na maniwala ka, makakatanggap ka. Pero sa oras na pinigilan mo, ni-restrict mo, ni-resist mo, ang pagtitiwala mo sa Diyos, wala kang tatanggapin. Ang meron lang sa atin, mga kapatid, yung buhay natin, hindi natin pagmamayari. Maging mga anak natin, o kayo, hindi ko pagmamayari. Ang meron lang sa atin, ay tayo na pagkatiwalaan. Kung ikaw ay napagkatiwalaan, wala tayong gagawin kundi maniwala at tumanggap kung anuman ang reward na bibigay sa atin ng Diyos. Maniwala at tumanggap. Maniwala saan? Na yung bumuhay sa katawan ng Panginoong Jesus ay siyang espiritu na pinadala ng Diyos Ama na pumatay din kay Goliath. So kung anumang mga pagsubok na alam mo, hindi mo alam maging kamatayan, kung anumang patay sa iyo ngayon, kaya yung buhayin ng Diyos. Kagaya ng espiritu na lumukob doon sa katawan ni Kristo. Kagaya ng espiritu na ina-anoint kay David ni Samuel, at nung siya ay nasa matinding labanan, ginamit niya ang kanyang tirador at pumasok sa noo, namatay, kinuha ang sandata, sinaksak si Goliath, pinugot ang leeg, dinala kay Saul. Nagtagumpay tayo kasama ng Diyos. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, wala nang panahon para tayo ay maglaro. Ito ang panahon na hindi tayo matakot. Sabi sa verse John 4:18, for there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Kung tayo totoong nagmamahal sa Diyos, hindi mahirap sumunod sa Kanyang sumunod. Kung tayo nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos, hindi mahirap magbigay sa kapwa. Kung tayo'y nagmamahal ng tapat sa ating Panginoon, kayang-kaya na tayong palayan sa anumang uri ng ating kahinaan at addiction. At kung sa umagang ito, handa ka na kagaya ni David,
Handa ka na i-anoint ng Panginoon kagaya ni David. Walang atrasan. Go lang. Fight, fight. Maniwala ka na. At ikaw ay tatanggap. Tayo po'y tumayo. Ito po ang mensahe ng Diyos sa ating sa umaga nito. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa umaga nito. Hallelujah, Jesus, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Pasalamatan pa natin minsan ng Diyos. Na anuman ang ulan na ating pinagdadaanan, bagyo na dumadating sa buhay natin, tapat ang Diyos na hawiin ito at palitan ito ng malaking sikat ng araw at masabi mong, Lord, salamat, sinasamahan mo ako. Meron kang mga struggle, challenge, suko mo ito sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, cast out your burdens unto me, and I will give you rest. Pagod ka na, hindi mo na alam kung saan ka sasandal, lahat ng mga nasasandalan mo, hinuhulog ka, mga tao, hindi mo alam kung kanino kakakapit. Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. Walang naglingkod na kanyang pinabayaan. Tapat ang Diyos, sabi ng Panginoon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kanyang palakasin sa oras ng iyong kahinaan. Hindi madamot ang Diyos para ikaw ay kanyang pagpalain. Kaya sa umagang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lapit tayo sa Panginoon. Suko tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Baba tayo sa Panginoon. Tawagin natin ang Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay. Salamat sa inyo. Salamat sa extension ng papala na aming tatanggapin. Para sa aming mga anak, para sa aming mga magulang, para sa aming buhay sa bahay. Pagdating natin ang pagkikita ng ating Panginoon sa pagbukas ng iyong puso, sa pagbukas ng iyong buhay sa ating Panginoon. Hindi ko na tagyong ulangin, tagyong ang iyong mga pusan ay papalitan niya ng kapuspusan na sa gitna ng hamon, kagaya ng David, hindi ka atras, lalaban ka. Lalaban ka gamit ang salita ng Panginoon. Lalaban ka gamit ang pag-ibig ng Diyos. Lalaban ka hindi para pumatay. Lalaban ka para bumuhay. Lalaban sa Diyos.
Yakap mo ako sa aking kaluluwa. Ibig mo ako ang di kaya kong basahan. Iyong Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na bahira na kabanalan kalahatian. Salamat sa sinurang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sinurang biyaya mo. So, ito find a prayer partner. Let's start love. Take care sa bawat isa. Anak ka na mapapadalangin. Jesus,
Saktan mo ako sa aking gawin. Ibig mo ako at bigayan kong kasama. O Diyos ng pagtauhan at kandilan kahit kita sa buhay mo. Salamat sa tulang biyaya mo. Sabi natin kamay ng Diyos. Lord, salamat ko sa panahon ito ng iyong mga anak, yung mga pinagdadaanan sila. Kung mayroon man sa inyo may karamdaman, naghahanap ng purpose sa buhay sa inyong mga anak. Sa oras na ito, pinagpapala kayo ng Panginoon. Tanggapin mo ang inyong breakthrough, tanggapin mo ang inyong tagumpay sa lahat ng area, aspeto ng inyong buhay. Sumagana ang salita ng Panginoon. Nagmanifest ito sa laman, makita sa gawa ng iyong mga anak, sa gawa ng iyong buhay, patuloy na ang katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay magtanda na tayo ay nagtagumpay na. Anumang uri ng kasalanan na dumalo sa katawan niyan, Lord, dalangin ko ang iyong paglilinis. Dalangin ko anumang sumpa sa oras na ito, anumang kalikala na nakagapo sa iyong mga anak, Panginoon. Pinapalaya ko sila in Jesus' name. Tanggapin mo ang kaligtasan ng iyong buhay. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus, aming dakilang manggagamit, dakilang Panginoon, na sa kanyang pag-ibig, inialay na ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Salamat, Panginoong Jesus. Tinatanggap ka namin sa aming buhay, sa aming pag-uwi, hindi kami kakapusin, bagkus mananagana kami ng iyong salita, mananagana kami ng pag-unawa, ng pagmamahal, pag-asa sa aming kapwa, sa aming mga anak. Patuloy mo samahan, Panginoon, ng mga likod mo nito, siksik-sikik at umaapaw na kagalakan na maglingkod at magkakay ng buhay. Samahan mo sila sa panibagong linggo na ikaw ay nagpapakilala at magpapakita, Panginoon, ng pagliligtas. Salamat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, aming Ama, aming Panginoon Jesus, Banal na Espiritu Santo. Salamat, patuloy tayo manalangin para sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas. Salamat, iligtas mo kami, Panginoon, sa anumang banta ng pagtaas ng mga presyo, ng bilihin, ng gasolina. Tulungan mo kami manalangin, Panginoon, sa gitna ng gera. Ligtas mo minsan ba ang iyong mga anak? Sa anumang banta ng kamatayan o kahirapan. Minsan pa ang kapangyarihan ng pagliligtas ay dumating sa aming bansa, dumating sa aming mga leader, dumating sa aming presidente. Salamat, 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 Panginoon. Salamat sa pagsilang ng araw sa iba't ibang lugar dito sa Batangas. Salamat, Panginoon, sa lugar ng Tanawan, sa lugar ng Tupa, Panginoon.
Salamat sa St. Vincent, sa mga tao na aming naaabot ko, sa Bulaklakan, Panginoon, sa Pramo, Panginoon. Salamat pag dito sa pinagtutulan, pagpalaan mo Panginoon ang aming mga kapitbahay, sa Transville, Panginoon, pagpalaan mo. Alam mo, Panginoon, ang aming kailangan, ikaw ang aming kalakasan. Alam mo, Panginoon, ang aming kakulangan, ikaw ang aming kapunuan, Lord. Salamat, salamat. Salamat sa panibagong kalakasan na ibinuo sa umaga nito. Salamat, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Ang ating Diyos na nagpilikha ng langit at lupa. Salamat, salamat, Ama. Salamat sa iyong pagpapalat kaligtasan sa aming sampahan. Sa iyong papili, sa iyong parangal, at pagpapala. In Jesus' name. Amen. Palakpakan